Oh, eleksyon na naman po sa 2025. Kaya pipili na naman po tayo ng mga leader natin para sa susunod na 3 taon. Kaya markahan nyo na po yung kalendaryo nyo. May 12, 2025, araw po yan ng eleksyon. Pero alam nyo po, kakaiba po itong eleksyon na ito para sa mga taga-BARM. Huwag po kayo magugulat kung napakahaba po ng balota makikita nyo. Actually, 2 balota po yung susulatan ninyo. Yung unang balota para sa mga kandidato sa national at lokal na posisyon. Halimbawa, senador, gobernador, congressman o mayor. Yung pangalawang balota para naman sa BARM parliamentary election. Huwag po kayo malilito ha. Naalala niyo yung plebisito ng 2019? Na-ratify yung BOL o yung Bangsamoro Organic Law? Dito nabuo ang BARM o yung Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ibig sabihin po merong bagong tatag na gobyerno para sa rehiyon at kayo po yung pipili na mga iluluklok dito. Binubuo ito ng Bangsamoro Parliament. Parang kongreso pero para lang sa BARM. Ito yung babalangkas ng mga batas na iiral sa buong rehiyon. 8 ang miyembro nito. Yung kalahati galing sa mga mananalong partido. Ang tawag sa kanila, regional political parties. 4 na po sila lahat-lahat. Sa araw po ng eleksyon, ang pipiliin nyo po yung pangalan po ng partido doon po sa balota. Hindi nyo po doon makikita yung pangalan ng tao na kumakandidato. Ulitin ko po ang pipiliin nyo po yung pangalan ng partido, hindi po yung pangalan ng taong kumakandidato. Ngayon, depende sa dami ng botong makukuha ng mga partido, ang bilang na mga kinatawan nila na mauupo sa Bangsamoro Parliament. Ang tawag po dito, System of Proportional Representation. Kung gaano kalaki ang suportang nakuha ng partido sa eleksyon, ganun din ang karampatang representasyon na dadalhin nito sa legislatura. Malinaw po ba? Punta naman tayo sa District Representatives. Parang ito yung nakasanayan nating mga congressman. 32 ang kabuang bilang ng mga posisyon para dito sa BARM. Base po yan sa tinatawag na legislative districts. Dito, pangalan po ng mga kandidato ang makikita nyo sa balota, hindi lang partido. Balikan po natin. Yung Bangsamoro Parliament, 80 ang members nito. 40 sa kanila, manggagaling sa mga partido. 32 naman, mga kinatawan ng mga distrito. Yung natitirang 8, manggagaling po sa iba't ibang sektor. Para naman sigurado may boses ang lahat, hindi lang yung mga karaniwang mga politiko. 2 sa kanila manggagaling sa non-Moro indigenous peoples o yung mga katutubo na hindi Moro. Ihahalal sila sa pamamagitan ng Tribal Assembly at Regional Intertribal Convention. Yung representative ng mga ulama, pipiliin sa pamamagitan ng Provincial Ulama Assemblies at Regional Ulama Convention. Yung sa traditional leader, by rotation ng pagpili sa pamamagitan ng Regional Convention of Sultans at Intra-Sultanate Assembly. Yung mga kinatawan ng kababaihan, kabataan at settler communities, direktang iboboto ng mga kabilang sa sektor na yon. Ibig sabihin, sa 8 posisyon na nabanggit natin, yung mga sektor mismo ang pipili sa kinatawan nila. Pero ulitin natin yung mga kinatawan ng iba't ibang mga sektor, pipiliin sa pamamagitan ng mga assembly. Kapag nabuo ng Bangsamoro Parliament, sila naman ang pipili ng Chief Minister na magsisilbing pinakapinuno ng Bangsamoro Government. O baka malito kayo, hindi nyo direktang iboboto ang Chief Minister. Yung mga pipiliin nyo pong kinatawan sa Bangsamoro Parliament ang silang pipili sa Chief Minister. Yung Chief Minister, magkakaroon siya ng Deputy Ministers. Magtatalaga rin ng iba't ibang ministro para mangasiwa sa mga departamento tulad ng kalusugan, edukasyon, agrikultura at pananalapi. Ito yung mga opisyal na magpapatakbo sa gobyerno sa pang-araw-araw. Ang maganda sa buong sistema ng gobyerno sa BARM, madaling palitan ang mga ministro o maski yung punong ministro sakaling hindi sila magpe-perform ayon sa inaasahan sa kanila. Nasa Bangsamoro Parliament ang desisyon. Remember, sila ang mga kinatawan ninyo. Kaya importante po ang desisyon ninyo sa May 12, 2025. So i-recap po natin Muli po paghandaan po natin yung parating na eleksyon dahil dihamak na mas mahaba po yung balota. Dahil mas mahaba po yung listahan ng mga pangalan na pagpipilian po natin.
Sa national elections, pipili po kayo ng 12 senador, isang kongresista at isang party list. Sa regional, pipili kayo ng regional political party, district representative, at kinatawan ng sektor kung saan kayo kabilang. Sa local elections naman, pipili kayo ng gobernador, vice-gobernador, mga miyembro ng sangguniang panglalawigan, mayor, vice mayor at mga konsehal. Again, mahaba pong listahan kaya sikapin po nating pag-aralan at unawain po yung sistema ng eleksyon sa 2025. Gamitin po natin yung tamang impormasyon sa pagpili ng tamang iboboto. Nasa kamay po natin ang kinabukasan at kahihinatnan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.